Maagang nalaglag ang Magnolia Hotshots sa PBA playoffs. Kahit nga may twice to beat advantage sila sa TNT, ay hindi pa din ito sapat para maka-advance sa PBA semifinals. Kaya't may gumawa pa nga ng mga fans ng joke sa kanila na twice to beat nga daw sila ngayon sa Boracay. Pero ayon nga sa source na to, ay nag-usap na nga daw si Boss Al Francis Chua at Sir Ramon Ang para sa pagre-rebuild ng Magnolia next PBA season. Kaya't narito nga ang mga top trade targets ng Magnolia Hotshots ngayong PBA 50th season off-season. Top 5, Christian Standhardinger. Si Stand nga ay 2 conference nang hindi naglalaro sa PBA. Matapos nga itong magretiro pagkatapos ng PBA 49th Governors Cup. Dahil ayaw niya ngang maglaro sa isang farm team gaya ng Jeep. Pero kung maibabalik nga siya sa SMC team gaya ng Magnolia Hotshots ay baka bumalik nga siya sa PBA. Dahil nakapaglaro na din naman siya sa 2 sister teams nitong SMB at Ginebra. Uma-average si Stand ng 15.2 points, 8.4 rebounds, 3 assists, 52 field goal percentage at 50% free throw shooter sa last PBA 49th Governors Cup. Panoorin natin ang mga best game highlights ni Bulldozer sa Terra Firma Jeep kung gaano nga siya kagaling na player. Top 4, Mark Nonoy. Si Nonoy nga ay ang star rookie ngayon ng Terra Firma Jeep. Pero maibibenta na nga ang Jeep next PBA season. Kaya't baka nga isa si Nonoy sa maitrade muna ng Jeep. Depende sa kasunduan kung magkano maibibenta ang prangkesa nila. At isa nga ang Magnolia Hotshots. Sa mga tumatarget dito kay Mark Nonoy, ayon kay Sir Snowd Badua dati, naga-average si Mark Nonoy ng 11.3 points, 2 rebounds, 1.7 assists, 1.5 steals, 17% 3-point shooter at 76% free throw shooter sa kanyang PBA 49th Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Mark Nonoy kung gaano nga ba kagaling ang rookie na to. Top 3, Tyler Tio. Si Tio nga isa sa mga leading scorer ng Phoenix FIBA Masters. At hindi nga lang siya pure shooter dahil kaya nga din niyang magtimon ng bola sa mga kakampi niya. Kaya't isa ngang combo guard player itong si Tio. At ito din ang isa sa mga kailangan ngayon ng Magnolia Hotshots na player. Si Tio ay nag-average ng 12.6 points, 2 rebounds, 4.1 assists, 0.3 steals, 40% 3-point shooter at 89% free throw shooter sa kanyang PBA 49th Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa pinaka-latest na highlights ni Tyler Tio ngayong conference sa Phoenix kung gaano nga ba siya kagaling na player. Top 2, Louie Sanggalang. Si Sanggalang nga ang naging star player ngayong Philippine Cup ng Terra Firma Jeep. Dahil wala ngang import ngayong conference, ay bigla ngang tumaas nga ang laro nitong si Sanggalang. Kaya't madaming teams nga ang naging interesadong makuha siya. Pero nasa may Magnolia nga ang kuya niyang si Ian Sanggalang. Kaya't baka dito nga siya mapunta para maging magkakampi silang magkapatid.
Nag-average si Sanggalang ng 17.2 points, 7.9 rebounds, 3 assists, 0.6 steals, 1 block, 26% 3-point shooter at 75% free throw shooter sa kanyang PBA 49 Philippine Cup. Panoorin natin ang pinaka-latest na basketball game highlights ni Louie Sanggalang sa Jeep kung gaano nga ba nag-improve ang laro niya. Top 1, Jason Perkins. Si Perkins nga ay ang star player ng Phoenix Fuel Masters. Pero nagkakaedad na nga itong si Perkins. Kaya't nais naman din niyang magkaroon ng kampyonato bago ito magretiro sa PBA. Kaya't pwedeng ang subukan ng Magnolia na kunin itong si Perkins dahil baka siya na nga ang missing link na veteran star na hinahanap nila para makapag-champion ulit. Nag-average si Perkins ng 23.2 points, 6.5 rebounds, 3.4 assists, 0.5 blocks, 25% 3-point shooter at 77% free throw shooter sa kanyang PBA 49 Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa pinaka-latest highlights ni Hefty Lefty sa Phoenix Fuel Masters ngayong Philippine Cup kung gaano nga ba siya kagaling na player. Ito ang mga top trade targets ng Magnolia Hotshots para sa PBA 50th season off-season. Kayo mga kababos, sino sa mga players na to ang maaaring makatulong sa Magnolia para makapag-champion ulit sa PBA next season? I-comment nyo na po yan sa baba.